Ibabasura ang kaso, ibabalik sa Pinas si PRRT. Bakit? Kasi ito, May 1, 2025 kahapon. Kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Magkapatid yan. Pinangalanan din si PNP Chief General si Marbil. Romel Marbil, PNP CIDG Chief Ako lalo na Nicolas yan. Torre. Baka naman handa ito talagang makasuhan. Wag lang nila talagang maprotektahan lang nila talaga yung pinakapinuno nila. Pwede, di ba? Pwede. Ano yan eh? Kumbaga, pag ginawa mo yan, alam nila na makakasuhan naman talaga sila. Di ba? Yung impeachment trial muna. Pero nakikita ko, after ng election, pag may nanalo, uuwi si Tatay Digong. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa programa natin na issue ng bayan, nating pag-usapan. Today is May 2. Ang bilis. Grabe, kahapon May 1 lang, tapos ngayon May 2 na agad, bukas May 3 na malamang. Grabe, sobrang bilis ng panahon. Shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsubaybay dito sa programa natin na issue ng bayan, ating pag-usapan syempre. Shoutout muna natin yung mga members natin dito sa Jomalon TV, si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tovera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos, Bonggol, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Yung narinig nyo kanina, yun ang jingle natin. Yun yung jingle natin sa ating programa. Itong issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Shoutout, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Isang like and share naman dyan. Okay, mga kayon? Dahil pinagtitripan na naman tayo ni YouTube. Mantakin nyo, hindi ako maka-5,000 lately. Grabe, napaka-imposible. Sa 330,000 na subscribers. Diba? Hindi ako maka-5,000 na views. Grabe. Diba? Napaka-imposible naman yun. YouTube, ay nako, ikaw talaga. Mega love shoutout. Paki-comment dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon, yung exact location nyo. If you're watching from The Hague, Netherlands, Switzerland, Japan, Hong Kong, Davao, Cebu, Western Philippines, di ba? Paki-comment dyan sa baba. Isang mega love shoutout sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo, di ba? Ipaki-subscribe na rin itong dalawang channel natin na extra. Itong When Tito Talks at saka Jomalo. Tito Jom or Tito ng Ina Mo para sa food vlog. Tapos yung isa, podcast naman. Okay? Pag-usapan na natin ito dahil medyo mahaba ito ang pag-usapan natin. Unahin muna natin ito. Tingin ko unahin muna natin ito. Dahil ito good news ito eh. Itong dito kay Maharlika. Ayan. Yun. Ito grabe. Basahin natin ha. Ibabasura ang kaso, ibabalik sa Pinas si PRRT. Bakit? Kasi ito, May 1, 2025 kahapon, ito ang depensa ng abogado ni PRRT. Sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011
pero kumalas noong March 17, 2019. Ito, presidente na si Tatay Digong neto. Dahil hindi na tayo kasali sa ICC, walang karapatan ang korte na na magpaimbestiga sa mga nangyayari pagkatapos ng withdrawal. Maliwanag, di ba? Maliwanag. Maliwanag eh. Kumalas na tayo ng 2011. 2016 nanalo si Tatay Digong hanggang 2022, 6 years eh. O March 17 kumalas. O president, ano pa lang to? March 17. Hindi pa presidente si Tatay Digong na ito kasi July 1 ang upo eh. Tapos May 12 ang halalan eh, 'di ba? So hindi pa siya nakaupo si Tatay Digong dito. Mga pangunahing argumento, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas matapos ang pagkalas. Tama naman, 'di ba? Ang preliminary examination ay hindi opisyal na kaso kaya hindi ito sakop ng Article 127 cross open parenthesis 2 ng Rome Statute, 'di ba? Statute. Yan. Ang prosecutor ay hindi korte. Sa makatuwid, hindi legal ang mga hakbang na mga ginagawa ng mga ICC pagkatapos ng withdrawal. Okay, yari kayo ngayon. Yari kayo ngayon, 'di ba? Ginamit ang mga kaso Burundi at ABD Al-Rahman bilang president. Ngunit ayon sa mga abogado ni PRRD, mali ang mga ito para ipilit ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Wala nang karapatan pakialaman ng ICC ang Pilipinas. Ang investigasyon ay walang bisa at labag sa batas. Patay, yari na kayo. Bring home PRRD, ipalit ang bangag. Ito yun, oh. Tingnan nyo, nakikita nyo ba? Ayan, oh, puro bash nga sila. Puro ano nga dito. Puro thank you Lord dito sa comment section. Ayan yung mga pre-trial chamber. Tapos ito, tingnan nyo. Ayan, oh. Ito, hin-highlights na lang. Ayan, oh. The defense requests the pre-trial chamber find that there is no longer legal basis for the continuation of the proceedings against Mr. Rodrigo Roa Duterte M2 and to order his immediate and unconditional release. Yan. Di ba? Pero nakikita nyo, di ba? Nakikita nyo, kinakarma na yung sa kabila. Kasi, ang latest na news, yung involvement ni President Bongbong Marcos dito sa tons of gold. Ayan, no? Galing yan, no? Ayan, no? Ayan yung website, oh. 350 tons of gold. The dark secret of money laundering by the Marcos family in the Philippines exposed with many victims in Thailand. Ayan, mahaba yan. Tignan nyo na lang. Diba? Huwag na natin basahin. Mahaba yan. Pero napalitaan ko na to sa Hong Kong eh. Sa Hong Kong, ayan, no? HSBC, oh. Grabe, may mga pirma. Hindi natin alam po ano yan. Pero ibabalitaan natin yan next. Pero pahapyaw lang yan. Diba? Merong ginagawang milagro to. Itong mga bangag na to. Meron to. Sigurado. Meron to. Merong ginagawang kakabalaghan yung mga bangag na yan. Kasi lumalabas na unti-unti. Tapos ito, pinapakasuhan nga sila Teore, sila Remulla. Pinapakasuhan na rin ng ombudsman. Kung ba, parang nire-recommenda, nakasuhan. Kaya nagsisimula na ang karma nila. Partida, ha? Partida, nasa month of May pa lang tayo. At meron pang kakaharapin si BP Inday Sara na impeachment trial sa June, July. Pero can you just imagine? Kung, alam mo, ano yun eh? Ang Diyos hindi talaga natutulog. Excuse me. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Talagang siya na mismo yung magre-revenge. Siya na mismo yung gagawa ng paraan. Basta ikaw, ano ka lang, parang kagaya lang na ginagawa ni Tatay Digong. Ano lang, magpakumbaba ka lang. Diba? May nangaapi sa'yo. Di ba nga sabi sa Bible, di ba? Kung matatandaan nyo, pag sinampal ka ng kaliwa, ano sabi? Ibigay mo yung kanan. Di ba? Sa Bible yun. Panoorin nyo o pabasahin nyo. Yung ginawa ni Tatay Digong, di ba? Na iniliti siya sa Senate, sa House of Representatives, di ba? Nandun pa si Trillanes, nakakaaway pa niya. Di ba? Sinampal siya ng kaliwa. Ibinigay niya yung kanan. Kaya nadala siya sa ICC. Pero nagpakumbaba pa rin si Tatay Digong. Makikita nyo eh. Imposibleng hindi niya mapansin. Pero tingnan naman ang nangyayari sa kanila. Doon sa mga pangalan na dawit. Doon sa mga nagplano. It's a group effort nga raw, di ba? Group effort meaning team sila. Marami sila, hindi lang isa. At hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang.
para pakuha si Tatay Digong, hindi mo kakayanin na mag-isa ka lang. Siyempre, dapat group kayo. Dahil yung babanggain nyo, talagang ang kakampi Diyos Di ba? Ang kakampi Diyos. Tingnan nyo naman. Di ba? Bumabalik lahat sa kanila. Kinakarma na sila. Lahat ng ginagawa nila, in some extent, in some ways, bumabalik na sa kanila paunti-unti. Panoorin natin ito. Galing sa SMNI News Blog. Yes, Franco, magandang gabi mula pa rin dito sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan ay patuloy pa rin ang isinasagawa nating ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally ng ating pinagmamahal na Pastor Apollo City Pule. Pero paugnay doon sa binanggit mo kanina, ang Philippine National Police ay talagang hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na reaksyon, komento, anumang pahayag doon nga sa rekomendasyon ng paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangungunahan niya ni Senator Amy Marcos kaugnay doon sa rekomendasyong sampahan ng kaso at ilang mga opisyal kasama na ang matataas na opisyal ng PNP doon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahimik pa rin ang Philippine National Police sa gitna ng mainit na batikos at panawagang managot ang mga sangkot na opisyal sa iligal na pag-aresto at sa pilitang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands noong Marso 11. Isang hakbang na mariing kwenisyon sa inilabas na paunang ulat ng Senate Committee on Foreign Relations. Batay sa paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations, iginiit ni Senator Amy, chairman ng naturang komite, na politically motivated umano ang pag-aresto kay Duterte. Sa inilabas na rekomendasyon ng Senado, kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Magkapatid yan. Pinangalanan din si PNP Chief General si Marbil. Romel Marbil, PNP CIDG Chief Ako, lalo na Nicolas yan. Torre, at Special Envoy Marcos Lacanilao para masampahan rin ng kaso. Pinakakasumhan si DOJ Secretary Remulla dahil sa paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning or causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Pinakakasuhan naman si Interior Secretary Remulla ng arbitrary detention, violation of Republic Act 319 for inducing or persuading General Torre or General Marbil to perform an act in violation of law, rules and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Arbitration detention, violation of 319, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service laban naman kay PNP Chief Marbil. Mahaharap din si General Torre ng 2 counts of arbitrary detention para kay dating Pangulong Duterte at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Paglabag sa Republic Act 7438 matapos na pagbawalang bisitahin ni Bibi Sara ang ama nito at presahang pag-iwan ng mga abogado kay Duterte. Paglabag rin sa Republic Act 319 o pagsunod sa mga kautusan ni na General Marbil at Interior Secretary Remulla, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Habang inirekomenda rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Special Envoy for Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao sa ilalim ng usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code, false testimony sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nauna nang nabatikos ang pamahalaang Marcos Jr. sa ginawa nito sa dating presidente ng bansa nang abandonahin ito si Duterte sa kamay ngayon ng mga dayuhan. Sa kabilang banda hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga protesta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa mga nakitang paglabag na ginawa ng pamahalaan sa karapatan ni dating Pangulong Duterte. Franco, samantala dito naman sa Bulacan ay matagumpay ang isinagawang motorcade ng PDP laban Duterte slate mula doon sa Malabon patungo sa Valenzuela hanggang sa Mekawayan, dumako doon sa Bukawe, Santa Maria hanggang sa umabot dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay talaga namang maging mainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa PDP laban straight at isa nga doon sa mga
pinagkatuhan at binahal ng mga taga Bulacan ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ayon nga sa kanila, isa si Pastor Apollo sa kanilang mga iboboto sa ilalim ng PDP Laban slate. Samantala, hanggang sa ngayong mga oras na ito, Franco, ay buhay na buhay pa rin ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa ikinakasagang ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally ng ating ibuting Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ay nakikiisa doon sa panawagang pagbabago ng sistema ng politika at pamamahala sa ilalim ng PDP Laban Party na pinangunahan yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa nga sa mga naging matunog na mga plataforma ng ating puting pastor ang Zero Corruption, at ito naman ay giniit din at sinang-ayunan ng Ambumbero Party List First Nominee Astra Pimentel Naik sa mga taong dumalo dito sa gym sa San Jose del Monte, Bulacan. Anya, napapanahon na para nga sa tunay na pagbabago na para sa inaasam na mas maayos na Pilipinas sa ilalim ng PDP Laban slate. Hinangaan rin nito sa ang advokasya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa anti-corruption policy na hindi lang mag-aangat sa kabuhayan ng mga Pilipino kundi mag-aangat din sa dignigan ng Pilipinas sa mga mata sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Kanina ay pinuno ng iba't ibang mga tagapagsalita mula sa lokal hanggang sa national post at pinapaabot din ang pasasalamat sa host ng lugar na ito. Walang iba kundi si Mr. Eduardo Uyaboy Bartolome at ang mismong chairman ng PDP dito sa San Jose del Monte na si Vice Mayoral Candidate Paul Villas, na siya namang nagsulong ng kaayusan at magandang mga plataforma ni gobyerno at ikinampanya ang buong slate na ito para na rin sa inaasam na pagbabago ng mga Pilipino, hindi lang sa mga residente dito sa Bulacan kundi sa buong Pilipinas. Franco, mula pa rin dito sa San Jose del Monte, Bulacan, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Si Paul Montebon, back to studio, Franco. Maraming salamat, Paul, sa iyong live report. Yan ito mga pamangkin na. Ay, mga kayo na. Nung March 11, alam naman natin na merong mali. Diba? Kasi sobrang bilis. Diba? Naikarga kaagad si Tatay Digong, nilapag kaagad, madalian, in short, hindi dumaan sa Supreme Court. Madaming hindi, in short, hindi, walang due process. Walang due process, alam na natin. Kitang-kita nyo naman, eto at bumabalik na sa kanila pa isa-isa, paunti-unti, yung mga ginawa nilang katarantaduhan kay Tatay Digong. Ang daming kaso, di ba? Ang daming kaso bawat. Pero nakakapagtaka, di ba? Nakakapagtaka. Talagang kung si Bongbong Marcos ang may utos o yung pinsan niya, bakit sila lang yung makakasuhan? Gets nyo? Bakit sila lang yung makakasuhan? Baka naman handa ito talaga makasuhan. Wag lang nila talagang maprotektahan lang nila talaga yung pinakapinuno nila. Pwede, di ba? Pwede. Ano yan eh? Kumbaga, pag ginawa mo yan, alam nila na makakasuhan naman talaga sila. Kasi alam nila mali kagad yung gagawin nila. Pero ang importante sa kanila, kailangan magawa nila. Nagawa naman nila. Nagtagumpay naman sila doon sa pagdala nila kay Tatay Digong sa dahig. Alam nila makakasuhan sila kasi alam nila mali. Hindi naman tanga yung mga yan, di ba? In fact, nagtatanga-tangahan lang yan. Pero alam nila yan, mapwedeng bumalik sa kanila. At kaya nilang tanggapin yon. Kaya nilang sumalo ng bala. Huwag lang mabaril yung pinakapinuno nila. O huwag lang madama yung pinakapinuno. Ito mga to, parang ano lang to eh. Ito, mga accessories lang to the crime eh. O yung mastermind, wala talaga, hindi binanggit. Hindi nga nila tinuro, walang naituro. In short, walang lumabas. Kasi kahit alam na natin, di ba? Minsan, alam na natin yung dahilan. Alam na natin kung sino yung nag-utos. May hint na tayo. Pero hindi talaga nila mabanggit. Handang-handa silang sumalo. In short, kaya nilang ilaglag lahat. Wag lang yung master nila. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun yung nangyayari ngayon. Parang ganun. Kasi tingnan mo, lahat dawit, pero yung mastermind, hindi. Hindi nga mabanggit sa Committee on Foreign Relations eh. Di ba? Even Senator Amy, hindi niya din mabanggit kung sino talaga yung nag-utos. Kumbaga, hindi nila malaman talaga.
hindi nila makita kung sino yung nag-utos. So in short, talagang ready na sila makulong. Ready na silang makasuhan. Ready silang makulong. Kasama yon sa trabaho nila. Parang ano lang yan. Parang mga sundalo lang din. Ready mamatay. Pero ang kagandahan lang sa mga sundalo na matuwid, yung mga sundalong matuwid, handa silang mamatay para sa bayan. Hindi para sa isang tao na gumagawa ng gulo. Diba? Panoorin natin yung next. Grabe lang, nakakadismaya lang kasi, alam mo yun, kahit na matagal pang gugulong yan Biruin mo, pwede pala mangyari yun at pwedeng gawin yun sa dating Pangulo ng Presidente. Ganun pala ang kapalaran kahit Pangulo, kahit dati ka nang naging Pangulo ng Pilipinas, pwede ka pa rin ipadala, di ba? Pero tingnan mo, kung di ba, kinakarma na sila. At sooner or later, mapapauwi si Tatay Digong. Kaya ipagdasal natin yung health niya, maayos pa din. Panoorin natin susunod. Ito yung kay Kochman. Okay, well, good morning. Good morning. I'd like you just, if you could, to focus on what I have with me here. Yeah. Please, if you can perhaps put the cameras on that. Yeah. This is just a fraction of the mail that the former president has been receiving. And I think it's important that I tell the Philippines Grabe, dami. Fraction lang daw yan, that he has a whole crowd of supporters, not just crowd, perhaps a huge part of the population in the Philippines Millions, who are thinking of him every day, Yes. are wishing him the best and wishing for his return as soon as possible. Yes. And as I said, this is just a fraction of the mail that we're receiving. Yes, sir. And I've been tasked to take this back today and to sort through it and then let him know, each and every person who is writing to him, because it means a lot to him. He knows that he has followers, he knows that he has supporters. Grabe. I'm ready to answer any questions. Okay. You first. Attorney, on behalf of the Filipino people, how is our former president? He's in good spirits. When As you I said, he knows Okay, he knows. the sheer amount of mail that he's been receiving. Physically, he can't go through it. Okay. So he's asked me to do that. Okay. Does it also mean, sir, that it is an additional work for you to do this? Would you rather have... I don't regard this as being work. I regard this as being a pleasure. Perfect. To bring the support of the Filipinos to the former president. Thank you, sir. Also, sir, with respect to your statement respecting the judicial process, do we have a timeline for that, sir? The judicial process? Like in general, like is Well, it what I can months or perhaps reveal years? is that in the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps the beginning of next week, Okay, but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. thank you, sir. Because in relation to that, sir, there are also questions from the Filipino people that some of the judges has expressed already statement that they are sort of against the former president. But is it that having him here in ICC already statement that they have jurisdiction already to the former president, sir? I'm not aware of any comments expressed by ICC judges. I'm certainly not going to comment on that Okay. allegation. I find it hard to believe. As far as I'm concerned, the ICC is a court which will hear our application and will apply all due process. I have full confidence in the judges at the present moment in time. Thank you, sir. I have no reason to believe anything else. Thank you, sir. Yes. Attorney Kaufman, recently Vice President Sara Duterte confirmed that she is part of the arrest list of the ICC. What are your comment about this? She's part of what? Sorry, could you repeat the question? Arrest Yeah. list. Arrest list. I don't know anything about an arrest list. You're going to have to ask that question to the Office of the Prosecutor, Karim Khan. Okay. How about the Because, sir, in relation to that, the mindset is that we are afraid that it's going to be another Filipino going to be surrendered here again in the ICC. So, Once again, I can't comment. I'm here to do one job and one job only. Not to represent other people. Yeah, I'm tama here nga to naman. represent the former president. okay, sir. Clear. Yeah, maybe in line on that, will the incumbent Vice President face the same fate as her father? And how do you perceive these cases' potential impact on the principles of international criminal law, particularly concerning the prosecution of former heads of state? That's a very
how can I say, apropos question at the present moment in time. There are heads of state who have been targeted, including a head of state in my country, from where I come from. Once again, it's a very contentious issue, and I'm not going to start talking about that in the media. It's an academic debate on it as well. Yes. So really, it's not relevant to my representation of President Duterte. Sir, are you confident that there will be a favorable response to the application of your jurisdictional strategy? I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Okay. Sir, are you confident that former President Rodrigo Roa Duterte will be brought back to the Philippines before even the confirmation of charges? That is certainly my ambition, yes. Okay. Do you have a message to the Filipino people who are closely following the development of the case of our former president that we love and adore, sir? As I've told you already, just respect the process, trust us as his lawyers to do the job properly, and we hope that we will bring the right result home. Right. Sir, on behalf of the Filipino people, we are praying for you. We are hoping for a positive response or result through all of this. We can't wait to welcome our former president back home to the Philippines, and it's through you and your team. We always pray for you that God will give you the wisdom. Thank you very much. It means a lot to me, and it means a lot to him as well. May I also say Yes, that I sir. have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Galing ha? Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling, and they support our arguments as well. So Are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you so much for that, okay. sir. We can't wait for you to tell us that your argument is accepted and the president will be brought back to the Philippines. Thank you very much. You're welcome, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Ito, ano lang teorya ko lang. Alam niyo mo, mahilig ako sa teorya di ba? May teorya ko lang to. Pwedeng hindi. Pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Ano ba, sasabi mo, Joe Malone, di ba? Pwede naman ganon. Ito akin lang. Tingin ko after ng eleksyon at may nanalo na, tingin ko makakauwi na sa Tatay Digong. Sa panahon na yan. Totoo, praise God. Balikan na lang natin itong video na to kung mali ako, tama ako. O kung aabutin pa siya ng September, di ba? Pero ang nakikita ko kasi, uuwi si Tatay Digong after ng eleksyon, lalo-lalo na pag may nanalo na. Pag nanalo na yung PDP laban, makakabalik na si Tatay Digong. Yan ang pakiramdam ko, yan ang teorya ko, yan ang nakikita ko sa nangyayari ngayon. Diba? Bakit? Simple lang. Gusto kasi ni Tatay Digong manalo yung Duterte. Diba? Pwedeng gamitin niya na itong pagkakataon na to. Diba? Yung pagkakataon na to na makapag-isip tayo, makapag-nilay-nilay tayo, maraming mga vlogger ang mag-content sa ganito, di ba? Nang sa ganon, malaman talaga ng taong bayan kung gaano natin kakailangan yung Duterte. Marirealize nyo yan. Siguro by this time, marirealize nyo na. Nakita naman natin sila, di ba? Pinagbigyan naman natin yung 31 million na bumoto kay Bongbong versus dun sa 32 million na bumoto kay BP Inday Sara. Siguro doon sa 31M, nakita nyo na kung ano yung future ng Pilipinas Di ba? Kung ano nangyayari sa Pilipinas ngayon. Dating presidente ng Pilipinas, hinuli, dinala sa dahig. Pwede pala yun? Paano pa yung mga ordinaryong tao? Kung mayor ka, congressman ka, congresswoman ka, vice president ka, kayang-kaya nilang gawin sa iyan. Di ba? Hintay mo lang. Di ba? Pwedeng ganun di ba? Inihintay lang ni Tatay Digong na manalo yung Duterte niya. Makakabalik na siya ng Pilipinas dahil palinaw na ng palinaw na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. In short, sinurrender talaga. Sinurrender o marahil gaya ng sinasabi nila na kinidnap,
yung presidente, tapos dinala doon, parang pinagbakasyon, di ba? Tapos ngayon, ang daming kaso may mga kaso na lumalabas ngayon kay Bongbong Marcos, yung sa gold. Tapos ito, kinakasuhan na rin yung yung mga sangkot, yung mga group team, yung mga group effort na sinasabi, di ba? Kinakarma na. Isa-isa nang lumalabas yung kaso nila. Pero maniwala kayo sa hindi, alam na nila makakasuhan sila. At posibilidad na worst comes to worst, pwede silang makulong. Alam na nila yan at I'm sure tanggap na nila yan for as long na wag lang nila ikakanta yung pinaka-master nila. Di ba? Baga, yan? Sworn duty yan. Di ba? Yun na nakikita ko, sworn duty yan. Pero sa ginawa nilang yan, mas lalo lang napunta yung simpatya sa mga Duterte. Biriin mo, sa dami na nagmamahal kay Tatay Digong, madami na yung mga DDS na supporter. Tapos ganun pa rin yung ginawa nila kay Tatay Digong, mas lalo lang dumami. 'Di ba? Yung mga nag-aalangan noon, mas lalo lang pumabor sa mga Duterte. Kasi yung pinagawa nyo, yung March 11, ilang oras lang yun, wala pang 24 hours eh. Naisakatuparan nyo kagad yung plano nyo, naipalipad nyo kagad si Tatay Digong. Ano yun hindi normal yun. 'Di ba? Hindi normal yun. Talagang may something doon at alam na natin kung ano yun. Talagang pinalipad talaga nila. In short, talagang illegal yung pagka-aresto. Gaya ng findings ni Senator Amy. Illegal yung pagka-aresto. Illegal yung pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Pero ganun pa man, nandoon na eh. Di ba? Nandoon na. Ang ginagawa na lang natin ngayon talaga, pilit tayong lumalaban na kahit alam natin, panalo tayo sa dulo. Di ba? Na alam natin na may na illegal yung pagkagawa, pero tayo lumalaban pa rin. That's something, That's something. Ngayon, ingig sa ginawa ni Bongbong Marcos, hindi lang niya pinatay yung karir niya, dinamay pa niya yung mga kamag-anak niya na siguro malinis naman ang hangarin. Di ba? Ang goal naman natin dito, mga kayon, ako natutunan ko lately. Ano lang din, araw-araw naman tayo natutunan ko lately, dapat ang beneficiary taong bayan. Kung tutuusin nga, dapat wala nang hindi na tayo na-divide eh. Hindi na tayo nagkakagulo hindi na tayo nasa-separate eh. Pero ganun eh, sa politika ganun talaga eh, di ba? May oposisyon, may administrasyon, di ba? Merong magkaalyado, merong hindi. Pero kung tutuusin mo, dapat, di ba, ang priority ng bawat nakaupo sa mataas na trono taong bayan. Hindi dapat yung pinsan niya, hindi dapat yung kapatid niya, hindi dapat yung kaalyado niya, hindi dapat yung kaibigan niya. Di ba dapat ganun? Dapat ang priority, taong bayan. Kasi taong bayan naghalal sa inyo. Yung 31M na naghalal sa iyo, dapat doon ka magsisilbi, hindi sa pinsan mo. Di ba? Hindi sa asawa mo, dapat sa taong bayan magsisilbi. Opinyon ko to. Di ba? Opinyon ko to. Hindi niyo ako maaano rito. Opinyon ko to eh. Reaction ko to sa sarili kong video. Nag-react ako sa mga video na napapanood ko and I think I'm qualified for my own opinion gaya ng sinabi mo. Di ba? na may, lahat tayo entitled sa opinion and you disagree. Ganon din kami. Pwede ka mag-disagree sa akin, mag-disagree kayo sa akin. Pwede naman, pero ito opinion ko eh. Di ba? And I'm sure ito yung nakikita ko kasi lahat naman tayo observer. Hindi naman tayo politics expert maliban sila. Tayong nanonood dito, hindi naman tayo eksperto pagdating sa politika eh. Pero nakikita natin kasi na-observe natin. Marami tayong pinapanooran, marami tayong mga resources na napagtatanto natin na, ay putya, ganun pala. Di ba? Kaya ako naniniwala ko, after ng eleksyon, may nanalo. Tingin ko makakabalik si Tatay Digong. In God's grace. Di ba? In Jesus' name, makakabalik si Tatay Digong. Hihintayin lang niya talaga yung eleksyon. Kasi gusto niya manalo yung Duterte. Bakit? Bakit gusto niya manalo yung Duterte? Hindi para sa kanya yun. Para sa atin yan. Maniwala ka sa akin. Pucha, yung pwede kong tutuusin niya, pwede na si Tatay Digong, nandoon sa Switzerland, nakakulong, nakadetention. Kung tutuusin, pwede na nga kumanta yan eh. Ikakanta niya na lahat talaga, pati yung mga kapulisan na dapat niyang ikanta, pero hindi naman niya kinanta. Sinolo niya. Diba? Bayan pa rin ang inisip niya. Yung gaata mo, nakalimutan na. Pucha. Diba? Wala na. Oh. Even si Atty. Vic Rodriguez, nabisi na. Nabisi na. Siyempre, sa dami ng ginagawa, nangangampanya. Hindi na masyado natutukan yung GAA. O, nakakalimutan na ulit. Diba?
Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Pero after ng election, malamang ko itutuloy yan ni Attorney Vic. Kasi busy lang eh. Siyempre, di naman natin masisi tao, di naman natin mapuwersa yung tao na wag mong tigilan yung GAA. Di ba? Pero may pahapyaw naman yan. May pahapyaw kasi nangangampanya eh. Ang importante kasi kailangan manalo yung Duterte. Pag nanalo yung Duterte, saka natin isa-isahin yung mga yan. Di ba? Pag nanalo yung Duterte, maliligtas natin si BP Inday Sara. At malaki ang posibilidad at malamang sa alamang, mayan ang presidente natin sa 2028. Pero bago yan, bago tayo lumayo, lumabas sa bakod natin, yung bakod muna natin. Di ba? Yung impeachment trial muna. Pero nakikita ko, after ng election, pag may nanalo, uuwi si Tatay Digong. Maraming salamat mga kayo sa pakikinig. Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.